Good day everyone, my name is Melody Carabido. So for today's, I will discuss about the recruitment process. So recruitment is defined as a process that provides the organization with a pool of qualified job candidates from which to choose before companies recruit. They must implement proper staffing plans and forecasting to determine how many people they will need. So ibig sabihin, tinutukoy ito bilang isang proseso na nagbibigay sa organisasyon ng grupo ng mga kwalipikadong kandidato sa trabaho mula sa alin ang pipiliin bago mag-recruit ang mga company. Dapat silang magpatupad ng tamang mga plano sa staffing at pagtataya upang matukoy kung gaano karaming tao ang kailangan nila. So, ang magiging batayan daw ng pagtataya ay ang patao ng budget ng organisasyon at ang maikling hanggang pangmatagal ng mga plano ng organisasyon. Halimbawa is ang posibilidad ng pagpapalawak. Bilang karagdagan dito, ang maging sansalik ang ikot ng buhay ng organisasyon. So, forecasting is based on both internal and external factors. Internal factors include the following: budget constraint, expected or trend of employees separation, production levels, for sales increases or decreases, 5 global expansion plans. So the external factors might include the following: 1. Change in technology, changes in laws, unemployment rates, shifts in population, shifts in urban, suburban, and rural areas. 5 loss is competition. Recruitment strategies, although it might be seems easy, recruitment of the right talent of the right place in the right time takes skills and practice, but more importantly, it takes strategic planning and understanding of the labor market and the factors determining the relevant aspects of the labor market is the key to being strategic about your recruiting processes. So, ibig sabihin, ang pagkuha ng tamang talento sa tamang lugar at sa tamang oras daw ay nangangailangan ng kasanayan sa kasanayan. Ngunit higit sa lahat, nangangailangan ito ng madiskarteng pagpaplano. Ang pag-unawa sa labor market ang mga salik na tumutukoy sa mga nag-unang aspeto ng labor market ay susi sa pagiging estratehito tungkol sa isang mga proseso sa pagre-recruit. One is here are the aspect of developing a recruitment strategy. One is referred to staffing plan. Ibig sabihin, ito yung sumangguni sa isang staffing plan. To confirm the job analysis is correct through questionnaires. Ibig sabihin, kumpirmahin ng tama ang pagsusuri sa trabaho sa pamamagitan ng mga talatanungan. 3. Write the job description and job specifications. Ibig sabihin, isulat mo ang paglalarawan ng trabaho at mga detalye ng trabaho. 4 is have a bidding system to recruit and review internal candidate qualification for a possible promotion. Ibig sabihin is magkaroon ng sistema ng pagbibid upang mag-recruit at suriin ang mga pamandoob na kwalifikasyon ng kandidato para sa mga posibleng promotion. 5. Determine the best recruitment strategy for the position. 6. Implement a recruiting strategy. So, job analysis and job description. So, job analysis is a formal system developed to determine what task people actually perform their jobs. Ibig sabihin, ang pagsusuri sa trabaho ay isang formal na sistema na binuo upang matukoy kung anong mga gawain ang actual na ginagawa ng mga tao sa kanilang mga trabaho. Ang layon ng pagsusuri sa trabaho ay upang matiyak ang paglikha ng tamang akma sa pagitan ng trabaho at empleyado at upang matukoy kung paano tatasahin ang pagpapaganap ng empleyado. So, recruitment strategies, ito yung ngayong pagsusuri ng trabaho. Pangalawa ng trabaho at mga detalye ng trabaho oras na upang magsimulang mag-recruit. Mahalagang banggitin gayon pa man ang isang plano sa pangalap ay dapat na nasa lugar. Ang plano ito ay maaari mong informal, ngunit dapat mong balangkasin kung saan mong planong mag-recruit at ang iyong inaasahang mga timeline. So, 1. Recruiters is ibig sabihin, pinipili ng ilang organisasyon na magkaroon ng mga partikular individual na nagtatrabaho para sa kanilang takatuon lamang sa pagpapaandar sa pagre-recruit ng HR. So, gumagamit ang mga recruiter ng mga katulad na mapagkukunan para ma-recruit ang mga individual, gaya ng mga professional na organisasyon, website at iba pa sa pamamaraan na tinatalakay sa kabanatang ito. So, there are 3 main types of recruiters. 1 is executive research firm. Ibig sabihin, these companies are focused on a high-level position such as management, CEO roles. They typically charge 10 to 20% of the first year salary, so they can be quite expensive. Temporary recruitment or staffing firms. Suppose your receptionist is going on medical leave and you need to hire somebody to replace him, but you don't want a long-term hire. Sabihin, ipagpapalagay ng iyong receptionist ay papunta sa medical na bakasyon at kailangan mo kumuha ng isang tao upang palitan siya, ngunit ayaw mo ng pangmatagalang upa. Yun. So, 3. Corporate recruiter. A corporate recruiter is an employee within a company who focuses entirely on recruiting for his
or her company. Ibig sabihin, ang corporate recruiter ay isang empleyado sa loob ng isang kampanya na ganap na nakatuon sa pagre-recruit para sa kanyang kumpanya. 2, campus recruiting. So, ibig sabihin, ito yung mga colleges, mga kolehiyo, universidad ay maaaring maging mahusay na pagkukunan ng mga bagong kandidato kadalasan sa mga posisyon sa entire level. Isipin mo ang mga technical na kolehiyo na nagtuturo ng pagluluto, teknolohiya automatiko, pagpapaganda. Ang mga tayo maaaring maging mahusay na pagkukunan ng mga tao na mga special sa pagsasanay sa isang particular na lugar. 3, professional associations. Ang mga professional association ay karaniwang mga non-profit na organisasyon na ang layunin ay isulong ang isang particular profession. Halos bawat operasyon ay may sariling professional na organisasyon. So, 4, websites. Their website, for example, is your own company website, Yahoo Hot Jobs, Monster, Career Builder, Job Centrals. 5 is social media, like Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, and YouTube, MySpace ay mahusay at mga lugar upang makakuha ng presensya sa media upang maakit ang isang iba't ibang manggagawa. Number 6 is events. Ito yung ang organization gaya ng Choice Career Fairs at nag-host ng mga job fairs sa buong bansa. Pakikilahok sa ganitong uri ng trabaho ang patas na maaaring isang mahusay na paraan upang matugunan ng isang malaking iba't ibang mga kandidato. So 7, Special Specific Interest Groups, CIGS. Special Specific Interest Groups na maaaring mangailangan ng membership ng mga individual tungkol sa mga particular na paksa para sa mga miyembro. Kadalasan ang mga SIG ay pagkakaroon ng mga lugar para sa pag-post ng trabaho o iba't ibang mga discussion board kung saan maaari mag-post ng mga trabaho para sa halimbawa, ang Women in Project Management SIG ay nagbigay ng mga balita sa pamamahala ng proyekto at mayroon ding lugar para sa mga palatastas sa trabaho. So 8, referrals. Most recruiting plans include asking current employees, who do you know? The quality of referred applicants is usually high since most people would not recommend someone they thought incapable of doing the job. So emailing a job opening to current employees in a foreign incentive to refer your friend can be a quick way of recruiting individuals. So ibig sabihin, karamihan sa mga plano sa pagre-recruit ay kinakabibilangan ng mga pagtatanong sa mga kasalukuyang empleyado. So, sino ang kilala mo? Ang kalidad ng mga tinutukoy na aplikante ay kadalasang mataas dahil karamihan sa mga tao ay hindi magre-rekomenda ng isang taong inaakala nila ay hindi kayang gawin ang trabaho. Pag-email, ang pagbubukas ng trabaho sa mga kasalukuyang empleyado at ang pag-aalok ng mga insentibo para i-refer ang isang kaibigan ay maaaring maging isang mabilis na paraan ng pag-recruit mga individual. So, ayun, that's all for today. So, thank you for listening. I hope you learned something.